Alam mo ba, may isang insekto na tinatawag na kissing bug, pero ang halik nito, pwedeng magdala ng panganib. Ano nga ba ito at dapat ba natin itong katakutin? Tara, alamin natin. Ang kissing bug ay isang grupo ng mga insektong kabilang sa subfamily Triatominae, sa pamilya ng assassin bugs Produviidae. Tinatawag silang kissing bug dahil madalas silang kumagat sa mukha, lalo na sa paligid ng labi at mata, habang natutulog ang tao. Hindi lahat ng kissing bug ay may dalang sakit, pero ang ilan ay maaaring magdala ng parasite na Trypanosoma cruzi, ang sanhi ng Chagas disease. Gaano ito kadelikado sa tao? Ang mismong kagat nito ay kadalasang hindi agad mapanganib. Ang mas malaking concern ay ang posibilidad na magdala ito ng Trypanosoma cruzi, ang parasite na nagdudulot ng Chagas disease. Ganito ang mahalagang proseso, kumakain ng dugo ang kissing bug. Kung may parasite itong T. cruzi, maaaring nasa dumi ng insekto ang parasite. Pagkatapos nitong sumipsap ng dugo, maaari itong damumi malapit sa kagat. Kapag nakamo natin ang lugar at napunta ang dumi sa sugat, mata, bibig, o ibang mucous membrane, maaaring makapasok ang parasite sa katawan. Kaya isang mahalagang paglilinaw, hindi karaniwang ang mismong laway o kagat ang pangunahing paraan ng pagpapasa ng Chagas parasite. Ang kontaminadong dumi ng infected na kissing bug ang mahalagang ruta. Ano ang Chagas disease? Ang Chagas disease ay isang parasitic infection. Maaari itong magkaroon ng mild o walang sintomas sa simula, pero sa ilang taong infected, maaari itong magdulot ng malubhang problema sa puso at digestive system paglipas ng maraming taon. Kaya kung may nakita kang kissing bug, huwag agad mataranta, pero huwag ding basta-basta hawakan o durugan gamit ang kamay. Nakakatulong ba ang kissing bug sa kalikasan? Oo, may papel sila sa ecosystem. Ang kissing bugs ay bahagi ng food web, at bilang mga predatory insects ang ilang assassin bugs, nakakatulong sila sa pagkontrol ng populations ng ibang insekto. Pero may mahalagang distinction, hindi lahat ng assassin bugs ay kissing bugs. Maraming assassin bugs ang kumakain ng ibang insekto at maaaring makatulong sa natural pest control. Samantala, ang kissing bugs ay kilala dahil sa kanilang blood-feeding behavior. Kaya hindi tama na sabihin, walang silbi, ang mga ito. Ang problema ay kapag ang ilang species ay nagiging vector ng isang human pathogen at nakakapasok sa tirahan ng tao. Saan nakatira ang kissing bugs? Depende sa species, maaari silang matagpuan sa, una, sa kagubatan at kakahuyan. Pangalawa, sa mga lugar na maraming palm trees at vegetation. Pangatlo, sa mga siwang, ilalim ng kahoy at natural na silungan. Pang-apat, sa mga pugad o lungga ng mga hayop. At panglima, sa paligid at loob ng mga bahay sa ilang lugar. Maraming species ang likas na sylvatic, ibig sabihin ay pangunahing nabubuhay sa natural na kapaligiran at kasama ng mga ligaw na hayop. Ngunit ang pagbabago ng tirahan, paglapit ng mga bahay sa kanilang natural habitat, at pagkakaroon ng mga hayop na nagsisilbing blood source ay maaaring magdala sa kanila malapit sa tao. Ang Triatominae ay pangunahing kilala sa Amerika, partikular sa Latin America. Ngunit may ilang species na matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Sa Pilipinas, ang terminong kissing bug ay partikular na tumutukoy sa Triatomine bugs, at ang Chagas disease ay pangunahing problema sa bansang Amerika. Kaya hindi dapat basta tawaging kissing bug ang anumang insektong nakikita sa Pilipinas na kahawig nito. Maraming assassin bugs sa Pilipinas, pero hindi ibig sabihin na ang bawat isa sa kanila ay kissing bug o nagdadala ng Chagas disease. Ano ang dapat gawin kapag may nakita kang ganitong insekto? Huwag hawakan gamit ang bare hands. Kung pinaghihinala ang kissing bug, iwasang durugan ito sa balat. Kung nakagat ka at nagkaroon ng kakaibang reaksyon, o talagang pinaghihinalaan mong Triatomine bug ang kumagat sa iyo, magpakonsulta sa health professional at kung ligtas, panatilihin ang insekto na buhay para sa tamang identification. Sa conclusion, hindi lahat ng assassin bug ay kissing bug, at hindi lahat ng kissing bug ay delikado. Pero dahil may ilang species na maaaring magdala ng parasite, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Kung may natutunan ka sa video na ito, maaari mo bang i-like at i-share ito para malaman din ng iba ang tungkol sa kissing bug? At kung gusto mo pang matuto tungkol sa mga kakaibang nilalang sa paligid natin, mag-follow at mag-subscribe ka na. See you sa next video.